Hello. So our lesson for today is all about the controversy about the cry of Pugadlawin. Okay, so historical background. The cry of Pugadlawin is the marker of the start of the Philippine Revolution 1896. No? Kung maalala natin, ito yung naging bunga ng discovery ng Katipunan noong August 19, 1896. Okay? At kung pag-uugnayin natin yung lesson natin last time about the Cavite Mutiny, no? Wherein na-execute yung three priests, so si Mariano Gomez, Jacinto Zamora, and Jose Burgos. Okay? So after na ma-execute itong si Gombursa, ito na yung naging start no ng movement ng mga Filipino Creoles, mga Filipino elite, and then they had this contribution of money to finance the intelligence students of Ateneo and UST. No? So, yung mga estudyante na yon na pinadala sa Madrid, sila yung mga tinawag nating propaganda. Although, sa aking pananaliksik, no? So, parang yung propaganda movement ay hindi naman existing, no? So, tinawag lang silang propaganda since na ang kanilang paraan ng pagpaglaban is through writings, no? So, sa pagsulat ng mga essay, ng mga tula, and then they expose the different abusive policies and and oppressive policies of the Spaniards in the Philippines, no? Yun yung naging paraan nila at dahil sa sila ay naging sama-sama, no, tinawag silang propaganda movement. At yung mga sinulat ng mga taong ito, no, kagaya nila Jose Rizal, ito yung nakapag-inspire sa mga tao na nasa Pilipinas na ipagpatuloy yung pakipaglaban, yun nga lang sa ibang paraan, no? So, gagamit na sila ng armed struggle o sa pamagitan ng uh, paggamit ng dahas to attain the independence of the Philippines from Spain. Okay? So, sa matagal na panahon na mamamalagi nitong si Jose Rizal in Europe after 8 years. So, finally, so babalik siya ng Philippines para ipaglaban yung kanyang prinsipyo, ipagpatuloy yung uh, kanyang nasimulan, no? Okay? Kaya pagdating noong July 3, 1892, Jose Rizal founded a civic organization. No? Hindi ito pinagbabawal. Isa itong civic organization na ang tawag niya is the Liga Filipina. And the Liga Filipina aimed for unity, equality, and reform. No? So hindi siya naglalayo ng kalayaan ng Pilipinas, kundi reform at pagkakaisa para sa mga Pilipino. And hindi ito sikretong samahan, isa itong civic society, and then um, anybody who wanted to attend the meeting can attend, no? So sa pagkakataong ito, umattend itong si Andres Bonifacio, na alam naman natin na avid fan no nitong si Jose Rizal. Okay? Yun nga lang, after ng ilang araw, hinuli si Jose Rizal at in-exile dito sa Dapitan. Okay? Kaya itong si Andres Bonifacio with 7 other people, they decided na hindi na hindi na uubra yung diplomasya, no? So kailangan na nilang may gawin sila no na ibang paraan para magkaroon ng kalayaan ang Philippines from Spain. Okay? Kaya itatayo nila ang KKK noong July 7, 1892. At sa loob ng 4 na taon na nasa dapitan si Jose Rizal, na kumalat din ang katipunan, no? At nanatili itong sekreto. Okay? Then after 4 years, so si Jose Rizal ay matatapos na yung exile sa dapitan, and then before going to Europe, kasi ang mangyayari, nag-grant yung kanyang request na maging doctor siya sa Cuba, no? Pero bago siya ma-deploy sa Cuba, kailangan niya muna magpunta sa Spanya. Okay? At bago siya nagbiyahe going to Spain, so August 5, no, 1896, nagdaan siya ngayon sa Manila. Okay? And then August 19, 1896, so marireveal ang sekreto ng Katipunan. So yung kanyang pagiging sekretong organization ay matatapos
dahil sa revelation nitong si Teodoro Patiño. So may sinasabi na mga bersyon kung bakit nalaman ang lihim ng Katipunan. So may nagsasabi na May pa lang daw, 1896, may idea na ang mga Kastila about the Katipunan kasi itong si Dr. Pio Valenzuela na inatasan nito si Andres Bonifacio na magpunta dito sa Dapitan to inform Jose Rizal about the Katipunan at yung kanilang plano na itatakas si Jose Rizal at maglunsad sila ng isang revolusyon, no? Ay pinaalam kay Jose Rizal sa pamamagitan nitong si Dr. Pio Valenzuela. At sinasabi na meron daw espiya na ipinadala yung mga Kastila, kaya alam na nila May pa lang 1896 na merong Katipunan. Yung susunod na version naman, ito yung version na sinasabi na itong si Teodoro Patiño, no, na nag-reveal ng sikreto ng Katipunan ay may isang karelasyon, no, sa loob ng Katipunan, no. Ito ay si Apolonio de la Cruz, no. Itong si Apolonio, sa takot pala ni Isidoro Patiño na mapahamak si Apolonio kung magkakaroon nga ng revolusyon. So, nag-isip siya ng paraan, no, na para mapigilan. At ang kanyang paraan na naisip ay sabihin nga sa mga Kastila ang existence ng Katipunan para hindi matuloy ang revolusyon. Okay, yung pangalawang version. At yung pangatlong version naman, ito ay ayon sa diary na iniwan ni Mariano Alvarez na pinuno ng magdiwang group ng Katipunan. So sabi niya sa kanyang account na itong si Teodoro Patiño at si Apolonio de la Cruz ay magkasama na nagkatrabaho sa isang printing press. At itong si manager, no, ng printing press ay nag-announce na isa kina Apolonio at kay Teodoro Patiño ang makakakuha ng dagdag na 2 pisong sweldo. So, sila ay mapopromote, no, at magkakaroon ng karagdagan 2 pesos na sweldo out of 18 pesos na kanilang sweldo kada buwan. So, ang mangyayari, itong daw si Apolonio, dahil sa kagustuhan niya na siya ang ma-promote, gagawa siya ng anonymous letter at sisiraan niya itong si Teodoro Patiño. At nung nalaman ni Teodoro Patiño na itong si Apolonio ang gumawa ng sulat, so isinumbong niya, no, sa manager nila na itong si Apolonio ay miyembro ng Katipunan. Kaya nung hapon yun, maagang pinauwi yung mga empleyado at hinalungkat yung mga gamit at makikita nga dito sa drawer ng lamesa nitong si Apolonio de la Cruz ang Kalayaan na siyang newspaper ng Katipunan. Kaya doon na sisimulan na nilang hulihin yung mga inaakala nilang miyembro ng Katipunan. Okay? So August 19 yun, no? 1896. Kaya bago pa mahuli ang lahat ng miyembro ng Katipunan, naisip ni Andres Bonifacio na simulan na ang revolusyon, maglunsad ng revolusyon kahit na hindi pa handa ang mga Pilipino. Kaya magaganap itong marker na to na tinawag na Cry of Pugadlawin. So ngayon, ang issue dito is hindi nila matandaan kung kailan sila nagpunit at kung saan sila nagpunit ng sedula. Dahil ang narrative, no, ng 1896 Revolution ay susulat 30 years, no, na mahigit matapos na maganap ang Cry of Pugadlawin. So 1930 isusulat ang storya na ito. Ito nga yung papasulat nitong si Manuel L. Quezon, no? Kasi gagamitin niya ang narrative ng revolusyon laban sa kanyang katunggali sa pagiging presidente na si Emilio Aguinaldo. So kumbaga, medyo matagal na yung panahon na lumipas. Kaya yung mga tao na tatalakayin natin for this lesson, although they are present during the time of Cry Pugadlawin, hindi sila magkasundo kung kailan talaga sila nagpunit ng sedula at saan sila nagpunit. Okay? So para mas maintindihan natin, we had this PowerPoint presentation. Yan. So, ang didiscuss natin ngayon ay yung mga accounts, no, ng mga involved dito sa 1896 Revolution at yung iba dito, present sila
nung nagpupunit ng sedula o presence sila o eyewitness sila doon sa tinatawag nating cry of Pugadlawin. Okay? So yung una nating account ay nanggaling sa isang Filipino physician na si Dr. Pio Valenzuela. Okay? Kagaya natin na sabi natin kanina, no? Itong si Dr. Pio Valenzuela ay siya yung naging mensahero ng Katipunan to inform Dr. Jose Rizal about the existence of KKK and their plan for revolution. Okay? So itong si Dr. Pio Valenzuela, kanyang stand, no? Ayaw niya ring simulan ang 1896 revolution kasi gusto niya sundin ang suggestion ni Dr. Rizal. Okay? And then sabi niya sa kanyang account, pagdating daw ng August 19, 1896, itong si Andres, si Procopio Bonifacio, Teodoro Plata, Emilio Jacinto at Aguero del Rosario ay dumating sa bahay nitong si Apolonio Samson na nakatirik sa isang lugar na tinawag na Kangkong. Ang Kangkong ngayon, no, isang lugar ito sa Caloocan. Okay. So, August 19 sila dumating doon sa lugar. At pagdating naman ng August 20, dumating na tong si Dr. Pio Valenzuela doon sa Kangkong. And then, pagkatapos ng ilang araw, August 22, 1896, darating pa ang 1,000 miyembro ng Katipunan doon sa bahay nitong si Juan Ramos, son of Melchora Aquino. So, ibig sabihin, from the house of Apolonio Samson, no, sa Kangkong, lilipat sila sa bahay ng anak ni Melchora Aquino na si Juan Ramos. Okay? At pagdating ng August 23, 1896, magkakaroon ng matinding debate and discussion sa loob ng meeting ng Katipunan dahil ang issue nila is to start or not to start the revolution. Pero at the end of the long debate, no, so meron silang isang decision na they will start the revolution in August 29, 1896. Okay? At pagkatapos ng meeting na yon, inilabas nila yung kanilang sedula at pinunit ito at saka sila sumigaw na long live the Philippines. So ang petsa is August 23. Okay? August 23 daw naganap si Cry of Pugadlawin. And then, yung next account naman natin ay account ng anak ni Mariano Alvarez na si Santiago Alvarez na bahagi rin ng Magdiwang Faction. Pero itong si Santiago Alvarez ay hindi siya present sa mismong Cry of Pugadlawin. So, siya lang ay kwinentuhan ng mga taong present doon sa mismong event. At according sa kanyang account, pagdating daw ng August 23, dumating daw ang 500 members ng Katipunan sa Sampaucan Barrio of Bahay Toro, no, sa Bahay Toro, na property ni Melchora Aquino. So dito pa lang meron na tayong discrepancy, di ba? So kanina, bahay ni Juan Ramos. Dito, bahay na to ni Melchora Aquino. At 500 ang members. Pagdating daw ng August 24, dumating pa yung dagdag na 1,000. Bali, 1,500 ang members ng Katipunan na umattend ng meeting according sa account ni Alvarez. Na iba sa sinabi nitong si Dr. Pio Valenzuela na 1,000 ang membro na nagsipagdatingan. Okay? At ang petsa ng meeting ay August 24. Okay? Na nagsimula ito ng alas 10 ng umaga. And then, pagdating daw ng 12 noon, noong August 24, nilabas nila ang kanilang sedula at sumigaw sila na long live the Philippines. No? So, ibig sabihin, August 24, magaganap itong si Cry of Pugadlawin. Okay? Yung next account naman ay account ng second wife nitong si Andres Bonifacio na si Gregorio de Jesus. So ang kanyang function sa loob ng Katipunan, siya ay custodian o tagapag-ingat ng mga secret documents ng KKK. Kasi nung panahon na yon,
babae ang pinagtatago ng mga dokumento kasi parang hindi sila gano'ng paghihinalaan ng mga Kastila since na ang babae nung panahon ng mga Kastila ay kinikilala bilang mahina, no? Kaya ay posible na pwedeng maging bahagi na isang revolutionary organization na kagaya ng Katipunan. Pero itong si Gregorio de Jesus, hindi siya present sa panahon ng Crying Pugadlawin kasi napagkasunduan nitong si Oriang o ni Gregorio de Jesus at ni Andres Bonifacio na magstay muna itong si Oriang sa kanyang mga magulang kasi hindi nila sigurado yung bawat araw sa pagsiklab ng revolusyon. Yun nga lang, itong si Gregorio de Jesus, nalaman niya na aarestuin siya ng mga Kastila. So at bago siya maaresto, tumakas na siya, no? Binagtas niya daw yung rice field ng La Loma, no? Kahit na 11 p.m. na to ng gabi para makarating sa lugar nitong sila Andres Bonifacio, no? At makaiwas sa pang-aaresto ng mga Kastila. At according sa account itong si Gregorio de Jesus, August 25 naman, 1896, magaganap ang Cry of Pugadlawin. Okay? So sa tatlong pinag-uusapan natin, si Dr. Pio Valenzuela, si Santiago Alvarez at si Gregorio de Jesus, wala pang nagkakatugma na petsa. Okay? So punta naman tayo susunod. So Guillermo Masangkay naman. Siya ang childhood friend dito si Andres Bonifacio. So kababata niya to, no? At si Guillermo Masangkay ay eyewitness no ng 1896 revolution. Andun siya mismo nung naganap ang pagpupunit ng sedula. And according to his account, August 26 naman naganap ang meeting. At ito ay magaganap sa Balintawak na bahay ni Apolonio Samson. Okay? So, meron ng pagkakaiba naman, di ba? So, kanina, si Juan Ramos, tapos si Melchora Aquino. Ngayon naman, sa bahay naman ni Apolonio Samson. At pagdating daw ng 9 a.m., magsisimula ang meeting kung saan si Andres Bonifacio ang magiging presiding officer while Emilio Jacinto ang magiging secretary. At naging mainit ang debate no, kung sisimulan ba o hindi ang revolusyon. Okay? And then, itong si Teodoro Plata, si Bishop Pantas at Pio Valenzuela, ayaw nilang simulan ng revolusyon because according to them, wala pang tamang preparation o wala pang sapat na mga armas, no, na pondo ang katipunan para maglunsad ng revolusyon. So, ibig sabihin, they want to follow the suggestion of Dr. Rizal. At nung na-sense daw ni Andres Bonifacio na hindi siya mananalo dun sa argument, ang ginawa daw ni Andres Bonifacio, lumabas siya, no? At kinausap yung mga taong nasa labas na members ng Katipunan at in-encourage sila na suportahan yung kanyang decision na simulan na ang revolusyon bago pa sila lahat mahuli ng mga Spaniards. Okay? And then, pagkatapos daw ng speech nitong si Andres Bonifacio, in-encourage siya daw yung mga tao na ilabas yung sedula at pinunit nila yung sedula para simulan yung revolusyon. So, ibig sabihin, according sa account ni Guillermo Masangkay, August 26 magaganap ang Cry of Pugadlawin. Okay? And then, susunod, itong si Vicente Samson. Siya yung anak ni Apolonio Samson. Nung panahon ng Cry of Pugadlawin, 12 years old pa lang itong si Vicente Samson. Yun nga lang, nung ginagawa itong narrative, no, tungkol sa 1896 Revolution, siya ay malaki na, no, syempre, mahigit 30 years na nakalipas, no, at isa na siyang lieutenant, no, ng baryo. Kaya sinasabi niya na hindi niya itataya yung kanyang position at yung kanyang karangalan bilang lieutenant ng isang baryo para lang magsinungaling. At sabi niya sa kanyang account, sigurado daw siya na August 26 na ganap yung Cry of Pugadlawin or Cry of Balintawak kasi
yung mismong petsa na naganap yung meeting, isinulat niya daw to, itinatak niya to sa isang bato, yung petsa. Kaya sigurado daw siyang August 26, 1896. Okay? At according pa sa kanyang account, umaga daw noong August 26, nagkaroon ng isang diskusyon at debate, isa tong napakainit na diskusyon na mas mainit pa sa mga usual na meeting ng Katipunan. Okay? At pagkatapos daw ng mapagkasunduan, nasisimulang revolusyon noong August 29. Okay? Nag-deliver daw ito ng speech si Andres Bonifacio at pinunit nila ang sedula. So, ibig sabihin, according sa account nitong si Vicente Samson, August 26, naganap ang Cry of Puganlawin or Cry of Balintawa. So, ibig sabihin dito, nagkaparehas na yung petsa nitong si Vicente Samson at ni Masangkay, ni Guillermo Masangkay. Kaya nga sinasabi na ito yung mas credible paniwalaan kasi nagkaparehas na sila sa petsa. At yung susunod na account naman, yung account ng mga Guardia Civil. So sabi ng Guardia Civil, pagdating doon ng August 23, nakita daw nila ang tropa nila Bonifacio na may kasamang 200 no, na members ng Katipunan. At pagdating daw ng August 24, inatake nila itong mga grupo nila Bonifacio at itong mga toys nagsiatras at nagtago. Pero pagdating ng August 25, kahit nagtago na itong sila Andres Bonifacio at umatras, pagdating ng August 25, dumating pa yung 5,000 miyembro ng Katipunan doon sa meeting. So sinasabi ng Guardia Civil na naganap ang meeting at pagpupunit ng sedula August 25. Yun nga lang, sa bilang pa lang ng Katipunero, meron ng malaking discrepancy sa pagitan ng kwento ng ng Guardia Civil at sa kanila Pio Valenzuela, no? At saka nitong si Santiago Alvarez. Kasi 5,000 ito ayon sa account ng Guardia Civil. Okay? So, hindi maliwanag kung kailan talaga naganap ang crime Pugalawin. Kasi mismong mga tao na present at alam yung event ay hindi nagkasundo kung kailan talaga yung petsa, no? ng crime Pugadlawin. Pero ang mahalaga, naganap yung pagpaglaban ng mga Pilipino sa mga kasila matapos ang daang taon ng pananahimik, finally, ipinaglaban na ng mga Pilipino ang kanilang kalayaan laban sa pananakop. Yun nga lang, hindi rin ito magtatagumpay. At kung bakit hindi ito magtatagumpay, yan ang magiging lesson natin sa mga susunod na araw. Kaya, abangan nyo no, kung ano yung mangyayari sa 1896 Revolution. Okay? So, kung meron kayong katanungan, so pwede nyo akong i-chat, no? O kaya i-email. Okay? So, salamat at hanggang sa muli. Thank you!